Okay, so magandang gabi po sa ating lahat po. Ngayon po is nag-ipon-ipon naman po tayo ulit para po sa ating online prayer gathering. So all glory kay God po. Okay pa? So bago po tayo magsimula is i-ano ko po yung kanta, share ko lang po yung screen ko ha. Ikantahin po natin to. New share. Okay. Sinend ko po sa inyo yung lyrics. So kantahin po natin yung fall. Ano po? Sa YouTube. Yan. Okay, share ko lang po Sundan nyo na lang po ako. Okay, play ko na po. So let's sing this song po, Coming from Our Heart, na talagang tinatawagan po natin yung banal na espiritu. Kasi lahat po ng ginagawa natin ay parang walang saysay siya. Wala po talaga siyang saysay kung hindi po tayo sasamahan ng Holy Spirit. So lagi po na naisin natin na lahat ng ginagawa natin, prayer, pagkanta, na naisin natin na Lord, ginagawa ko to sa iyo, Lord. Lord, inaawit ko to para sa iyo, Lord. Na Lord, ma-please ka po. Kasi we're all doing everything po for God's glory. Ano pa? So play ko lang po yung song na Fall. Yung lyrics po nasa po natin, sa group chat. Ano pa? I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your spirit fall in power, your love unfolding, gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven. You're all consuming light. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life. That I may live for you, my Lord. Fallen as gold. Kantahin po natin ito na ino-offer natin yung love sa God, sa Father, Jesus Christ, and Holy Spirit. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven. You're all consuming. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life. That I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life. That I may live for you, my Lord. Fallen as snow. Amen. Fallen as gold. Amen. Hallelujah. Ito yung ating pupuri ng ating Panginoon. Indeed, Lord, fall on us. Ohorabasaya, rabasiya, rabakasaya, rabaka. Fall on us, Lord. Wala na po kaming ibang
nanaisin po, Panginoon ko, kundi ang presensya niyo, ang pag-ibig niyo, Lord. It's all about you, Abba Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. Hurabasaya rababaka, maraming salamat po sa dakilan niyong pagmamahal. Maraming salamat po sa buhay na binigay niyo sa bawat isa sa amin, God. Thank you for your Son, Jesus Christ, na kahit ano pong pagdaanan namin, Lord, we will stand still because we know that you are God. Maraming salamat po. And Holy Spirit, indeed, fall on us, Lord. Ikaw po ang manahan sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. O Holy Spirit of God, manahan ka na po sa puso't isipan namin, nakasama ka namin forever, Lord, na ikaw pong maglilinis ng puso namin, magbabago ng buhay namin, God, na ito po ay maging mabangong samyo po sa inyong harapan. We want to be your true living servant and children only for your glory, God. Holy Spirit, take in authority po. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Empty all of us and fill us with the Holy Spirit, God, na lahat ng papasok sa isip namin, sasabihin namin, Panginoon ko, galing lamang sa inyo at para lamang sa inyo. We thank you and we love you, we worship and we adore you, Abba Father, in Jesus' name, amen. Hallelujah. Thanks, God. So magandang gabi po ulit sa lahat po. So ngayon po is ang pag-uusapan po natin, sinend ko po sa Bible, sa group chat natin. Okay, check ko lang po okay, yung sa fruit of the Holy Spirit. Okay, check ko lang doon sa group chat natin. Andun po siya sa Galatians. Kita niyo po ba? Galatia chapter 5 verse 22 to 23. Okay, share ko lang po yung screen ko. So, sabay-sabay po natin itong basahin, galing po sa puso natin. At alam ko po na kaya tayo ni God baguhin. Yung talagang totoong purong-puro. Kasi, yun po kasi kailangan, puro po talaga tayo dapat sa harapan ng ating Panginoon. Kaya basahin po natin sa Galatia chapter 5 verse 22 to 23 ang salita ng Diyos. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Amen. Praise God po. Totoo po yun. Kasi po, minsan po, di ba, minsan sa last Sunday po, ang naging topic ko po doon is yung tungkol sa Holy Spirit po, sa kay Jesus Christ, na ang ating password, wala na pong ibang daan papunta kay God the Father, kundi si Jesus Christ lamang po. Okay po? So, ngayon po is, na-bench ko po doon yung i-desire natin yung gift of the Holy Spirit. Prophecy, yung words of wisdom, knowledge, miracles, healing, gift of tongues, lahat po yun ay mga gift o kaloob po ng banal na Espiritu at binibigyan niya po yun ayon sa kanyang kalooban. Ngayon naman po is, ang iaano po natin is yung sa fruit of the Holy Spirit. Kung tutuusin po, ang dapat nga po is, ang pokosan po natin is ang fruit of the Holy Spirit na lagi po natin yun i-pray na bago natin ihingin kay God yung gift, hingin po natin yung fruit of the Holy Spirit. Kasi po, di ba, kahit po sa pagpipray, di ba, sabi nila, the prayer of a righteous man availeth much. So, ibig sabihin, pinakikinggan talaga ng ating Panginoong Diyos ang panalangin ng mga taong matuwid. At tandaan po natin na hindi po tayo magiging matuwid kapag wala po ang banal na Espiritu. Kaya po sa pananalangin natin, bago po tayo mag-offer ng prayer kay God, kailangan po natin saliksikin ang puso natin. Lord, ano pong kamalian na nagawa ko na hindi po naayon sa inyong kalooban? Patawarin niyo po ako at tulungan niyo po akong magbago at wag na pong magkasalang muli. Kasi po, ando po talaga, nakikinig po sa atin ang Panginoong Diyos and it pleases God na makita niya na ang kanyang anak ay talagang tayo parang ini-aim natin talaga na makalapit sa presensya ni God. So, yun pong anuhin natin na talaga na makilala natin lalo ang Diyos, mamuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Okay po? So, sa pananalangin, tandaan natin na lumapit tayo sa harapan ng ating Diyos na may malinis na puso. Okay po? At para tawagin tayong matuwid, kailangan po natin lahat, hindi lang isa, lahat ng prutas. Okay? O ang fruits
ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit mismo kailangan natin. At sinabi po doon sa binasa natin kanina, so balikan ko lang po. Sabi dito, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So kung sinasabi po natin na tayo po ay mga anak at lingkod ng Diyos, dapat, okay, it's a must na makita sa atin ang mga bagay o ang bunga na ito. Okay po? So, ibig sabihin, sinabi natin, nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, hindi lamang siya sa bibig, sa puso siya. Kapag nasa puso siya, kusa na siyang lalabas. Ibig sabihin, natural, hindi mo siya pinipilit. Kasi po kapag ang banal na Espiritu po sumama sa atin, kapag may malinis tayong puso, kusang lumalabas ang mga bungang ito. At hindi po yun maitatago. Okay? Dapat po nakikita, ay mabait ako sister pero hindi ko mapakita sa kanya. Pinakita ko lang sa kanya, galit ako kunyari, pero mabait talaga ako. Hindi po siya ganun. Okay? So action speaks louder than voice. So kung sinasabit natin tayo ay sinasamahan ng banal na Espiritu, kung sinasabi po natin na tayo ay tumanggap na ng tunay kay Jesus Christ, dapat po lahat ng bunga ng banal na Espiritu ay, sabi doon, nakikita. Makikita. Evident. So, ibig sabihin na kapag nasa trabaho ka, sa pamilya mo, sa bahay, kahit saan ka pumunta, nakikita sa iyo ang bunga ng banal na Espiritu. You are reflecting the image and likeness of God, si Jesus Christ. As a Christian po, hindi lang siya pangalan. Christian, I am in Christ. So, ibig sabihin po dapat nakikita nila na kakaiba ka sa iba. Bakit? Kasi yung kaliwanagan ni Jesus Christ dapat po nakikita. Hanggang sila na nakakakita ng kabutihan na ginagawa natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sila din ay magpupuri at lalapit sa ating Diyos. So, ibig sabihin po, wag sana makitaan sa mga lingkod at anak ng Diyos ang pagmumura, pagsisinungaling, ang puot, ang galit, ang pagkuha ng mga hindi sa Kanya. So, ibig sabihin, hindi yun dapat nakikita sa atin. Ano ang dapat nakikita sa atin? Sabi, ano yun po natin? Balikan natin sa Galatia chapter 5, verse 22 to 23. Pag-ibig. Okay, napakahalaga po ng pag-ibig. Una sa lahat, God is love. Kung gusto natin malaman talaga ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, huwag ka lumingon sa kaliwa, sa kanan at sa tao. Hindi natin makukita ang tunay na pag-ibig. Bakit po? Lahat po tayo ay hindi perpekto. Okay po? So lahat po tayo ay may mga pagkakamali at si God lamang po ang makakatulong sa atin para magbago. Okay po? So, at kaya po yun ni God, na kaya ni God linisin yung puso natin, kaya ni God tayong baguhin, na matutong umibig. At una sa lahat po, ang iibigin natin, sabi, love God above all. So, ibig sabihin, priority natin si God. Kapag mahal natin ang Diyos, imposibleng hindi natin mahalin ang kapwa natin, imposible na hindi tayo mamunga ng mga bunga ng banal na Espiritu. Kasi kapag nasa puso mo ang Diyos, madali mong magagawa at malalakaran ang kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi kapag nasa puso mo si God, ayaw mong magkasala. Every time na sobrang galit mo dun sa tao, gusto mo na kasi sabi mo, nakakainis na talaga to. Hindi ka magalit. Bakit? Kasi mas mahal mo ang Diyos na nasa puso mo kesa sa flesh mo. Yung flesh mo, galit, pero mahal mo yung Diyos nasa loob mo. Kaya, Lord, magpapatawad ako. Lord, mamahalin kita above all. Mamahalin ko ang kapwa ko gaya ng pagmamahal ko sa sarili ko dahil yun po ang inutos nyo. So, ibig sabihin, kaya tayong baguhin ni God kapag una sa lahat, mahal natin ang ating Panginoon. Okay? Pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig natin sa sarili natin. Mahalin natin sila. Makasalanan o hindi makasalanan, mahalin natin sila. At upang ipakita natin po ang tunay na pagmamahal natin sa ating kapwa, una sa lahat, i-share po natin ang magandang balita. Si Jesus Christ, si God, i-share natin sa kanila. Online, offline, kahit anong pamamaraan, hingi po natin ang presensya ng banal na Espiritu na i-share natin ang pag-ibig ng Diyos. Yun po ang tunay na pag-ibig. Ano ba? Kagalakan. Ibig sabihin na kahit anong nangyayari, tayo po ng mga lingkod, anak ng Diyos,
andun pa rin tayo. Kaya nga, di ba sabi, rejoice in all circumstances. Ibig sabihin, malungkot o hindi man maganda yung kapaligiran mo, nangyayari sa buhay mo, may sakit ka, wala kang pera o ganyan, lagi po tayong magalak. Bakit? Kasi alam natin na hindi tayo pababayaan ni God. Kasi meron tayong pag-asa. So nagagalak tayo na alam ko, Lord, na napagtagumpayan mo na to, Lord. Alam ko, Lord, na pagsubok lamang to na kaya niyo po akong baguhin. Kaya ka nagagalak. Kasi bakit? Yung tiwala natin nandun sa Diyos na kasama natin. Okay po? So ibig sabihin, natural siyang lumalabas. Kaya dapat nga po lagi natin i-focus ang paningin natin kay Jesus Christ. Siya po magbibigay ng tunay na kagalakan sa atin. Kapayapaan si Jesus Christ pa rin po. Prince of Peace. So, ibig sabihin, bilang mga sinasamahan ng banal na espiritu, may kapayapaan. Kung nasaan ka, dapat hindi nag-aaway-away. Ibig sabihin, hindi ka nagiging cause ng away. Kapag nandun ka sa isang lugar, ibig sabihin, yung magulo, nagiging maayos. Bakit? Kasi yung kaliwanagan mo, ipinapakita mo. Hindi mo siya itinatago. Nag-aaway-away, kunyari, yung magulang mo, alam mo na bawal mag-away, alam mo masama. Pero kung mananahimik po tayo, hindi nila makukuha ang kapayapaan ni Jesus Christ kasi wala nagsasabi sa kanila. Maraming salamat sa Diyos na binigyan ni God sa atin ang banal na espiritu, kaya nga po dapat makita nila ang bungang iyon. So, ibig sabihin bilang anak ng Diyos, kapag nakita mo may kaguluhan o kadiliman sa isang lugar, ikaw na nakakaalam ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po talaga na pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Day and night, kailangan po natin magbasa ng Biblia. At pray natin kay God na, Lord, ikaw po ang mangusap sa akin. Okay? So, ibig sabihin, kailangan mong magsalita. Kailangan mong ipakita sa kanila na, huwag na po kayong mag-away. Pray na lang po natin yan kay God na si Jesus Christ po ang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Pag-usapan po natin yan na maayos, ganyan-ganyan. Hanggang makita nila ang kapayapaan ni Kristo at magbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon Diyos. Pagtitiis. Ibig sabihin, bilang mga anak at lingkod ng Diyos na sinasamahan ng banal na Espiritu, kahit anong hirap na pinagdaraanan natin, titiisin natin na tinitiis mo ang bagay na nasa kalooban ka pa rin ng Diyos. Ibig sabihin na wala kang pera pero may nakita ka, may nakaiwan ng pera ng 1,000, kunyari, Singapore dollar. Titiisin mo yung hirap kahit hindi ka kumain ng merienda, ibabalik mo yun sa tao na talagang may nagmamay-ari nun. So, ibig sabihin, titiisin mo yung flesh. Okay? Titiisin natin yung flesh natin na kahit mahirapan tayo, magawa lamang natin ang kalooban ng Diyos. At wala pong mawawala sa atin. Mahirapan man yung katawan natin na to, ang espiritu po natin at kaluluwa, busog yun kapag kasama natin ang banal na espiritu. At tandaan natin, hindi rin tayo pababayaan ni God. So, ibalik natin yung hindi sa atin at si God na nakakakita ng lahat ng ginagawa natin, siya po ang magpo-provide ng pangangailangan natin. Okay? Kabutihan. Kapag sinasamahan tayo ng banal na espiritu, ang kabutihan, nakikita siya. Okay? Mga simpleng bagay lang na, kunyari, may nakita ka sa MRT, yung matanda, paupuin mo. Maliit na bagay, pero malaking bagay yun sa ating Panginoon. At malaking bagay rin yun sa makakakita. At malaman nila na isa kang Kristiyano, ginagawa mo yun, makikita nila ang pinagkaiba ng isang Kristiyano sa mga makamundo. At tayo po, bibigyan natin ang kaluguran sa ating Panginoon. Kagandahang loob o kabutihan. Okay? Katapatan. Huwag po tayong magsinungaling. Okay? Ayaw po ni God ng kasinungalingan, ng pandaraya. Okay? Alam po natin ang kasalanan, ang masama, talikuran po natin yun. Okay? At ayaw po yan kasi si Jesus Christ is the truth. Katotohanan siya. So, lahat po ng katotohanan, yun po ang sabihin natin. Mahirap, sister, Pray natin kay God. Kaya nga tayo, kailangan natin ang banal na espiritu, Kailangan natin ang banal na espiritu para tulungan tayo maging matapat sa lahat ng bagay. Okay? Kahinahunan. Okay? Dati rin po ako noon, pag nagsalita ako, parang pabagsak lang, ganun. Kaso lang, nung nakita ko to, sabi ko, kailangan kong magbago. Bakit? Kasi, yun ang gusto ni God. Ibig sabihin, willing tayong magbago para kay God. Okay? So, ibig sabihin yung kahit na, kunyari, customer namin, parang nakakainis na yung ginagawa niya, parang kang binubuhusan ng tubig, na parang hindi mo makita yung mali niya. Alay ko nakikita, yung mahal sila ni God, kahit mali sila o tama sila, mahal pa rin si God. Kaya kapag sabi ang hinahunan, ako nun, sabi ng mga katrabaho ko, ako nun, galit nga ako nun,
Hindi yung sinabi sa akin ni God. Ang sabi ni God, dapat mahinahon ako. Kasi kasama ko yung banal na espiritu. At dahil ba yun sa atin? Hindi. Dahil yun sa banal na espiritu na sumasama sa atin at kailangan nilang makita para magbigay ng kaluguran sa Diyos. Okay? So, ibig sabihin, hindi ka basta-basta nagagalit. Hindi ka basta-basta yung parang hot-tempered na isang maliit na bagay, magagalit ka, hindi. Pray natin kay God. Mahirap, pero kaya ni God. Pray natin na, Lord, tanggalin mo po lahat ng galit sa puso ko. Linisin. Hindi po tayo makakalapit sa presensya ng Diyos at hindi po tayo sasamahan ng Diyos na walang malinis na puso. Ako po, lagi ko po yung hinihingi. At kaya po yun ibigay sa atin. So pray lang natin na, Lord, tulungan niyo po ako magkaroon po ng malinis na puso. Okay po, pray natin yung kay God. And next po, i-mute ko lang muna po yung mga may pasensya na para hindi lang mag-echo. Okay po. Yan, nakamute na po. Okay? So, Sis Che, andun na po kami sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Nasa ano po siya? Nasa, tawag dito? Group chat. Okay? So, nandun na po tayo sa kahinahunan. Okay? So, maging mahinahon tayo sa pakikipag-usap at makita rin nila yung pagpapakumbaba sa atin. Kahit mali sila, maging mahinahon, mapagkumbaba, para makita nila yung kabutihan ng Diyos. Kasi yun po ang kagustuhan ng banal na espiritu. At pag sinabing at, hindi yun option at dagdag. So kaya sinasabi ko na lahat ito dapat nasa atin. Okay? At pagpipigil sa sarili. Ganun din po yan. Self-control. Na talagang kahit alam mo na gusto mo na gawin yung kasalanan, ayaw mo siyang gawin. Kokontrolin mo siya. Kasi Lord, ayaw kitang saktan. Kasi sabi ko nga, lagi tayong babalik. Okay? Sa pagmamahal sa Diyos. Kasi pag mahal natin ang Diyos, lahat ito magagawa natin sa pamagitan ng banal na espiritu. Okay? So, gustong-gusto mo nang magchismis. Ayoko kasi mahal ko yung Holy Spirit. Gustong-gusto mo na makipag-away. Ayoko kasi mahal ko yung Holy Spirit. Gustong-gusto mo na magmura. Ayoko kasi ayaw yun ng Holy Spirit. Okay? So, lagi, ang tatandaan mo bago ka magsalita, mag-aksyon, tandaan mo, Lord, nakalulugod po ba sa inyo ito? Kapag hindi, huwag mo nang sabihin, huwag mo nang gawin. Kapag nakalulugod sa Diyos o may kabanalan, say it for the glory of God. Do it for the glory of God. Okay po, so lagi natin ilalagay sa sarili natin, if I am Christ, ibig sabihin, kaya nga Christian parang inaano mo na kung ako si Kristo, paano nagre-react si Jesus Christ sa isang sitwasyon na ito? Di ba si Jesus Christ mapagmahal? So yun din ang dapat nakikita sa atin. Okay pa? At kaya natin yan sa pamagitan ng banal na espiritu na binigay sa atin ni Jesus Christ and God the Father. So sabi dun sa last, kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. True. Totoo po yan. Lahat ng utos ng Diyos, kung meron po tayo nito, ay masusunod natin. Bakit? Kasi ang banal na espiritu ang tumutulong sa atin para masunod ang kalooban ng Diyos. At sinabi, ito po ang bunga ng banal na espiritu. So kung present po sa atin, kung lahat po ito, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili ay nasa atin bilang mga tumanggap kay Jesus Christ. Ha? So ibig sabihin, dapat tinanggap mo si Jesus Christ at pinamumuhayan mo. Okay? We live in accordance to God's holy will forever. Hindi lang one time, forever na yon. So kung meron tayo nito, papasok sa puso natin ang banal na espiritu, kasi humingi tayo ng kapatawaran. Kapag kasama natin ang banal na espiritu, siya ang nag-i-intercede sa atin sa prayer sa ating Panginoong Diyos. Okay? At kapag ang banal na espiritu ang nangusap sa ating Diyos, sigurado yung kasagutan ng Diyos. Bakit? Espiritu ni God yan Okay? So, kailangan po talaga, naisin talaga natin ang fire of the Holy Spirit. Recently po talaga, yun po nang nagiging sa akin talaga ni God na mahal tayo ni God pero may kulang. Kailangan po natin maging ganap na mga lingkod at anak ng Diyos na hindi natin ikinahihiya ang pagmamahal natin sa Diyos, dapat nakikita ang kaliwanagan, ang bunga ng banal na Espiritu. Pa? So, sa pag-pray po natin, tandaan natin kung meron tayong kulang o dito, huwag tayong matakot ihingi ito sa ating Panginoon.
kaya tayong baguhin. Kasi kalooban ng Diyos yun eh, na ibigay niya sa atin to para makalapit tayo sa Kanya, para ang mga panalangin natin masagot niya, para magbigay ng kaluguran sa Kanya. Diba? So praise be God. Ngayon po is dako na po tayo sa prayer request. Okay, iskala po na po tayo. Ayan. Good evening po, Sis Marie. Sandi lang po. Wait ko lang po. This yung ano po may yung Bible verse po yung topic po namin kanina sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Okay. So for the sake po nung yung sa mga dumating, basahin ko na lang po ng isa at ang banal na espiritu na po ang mangungusap sa atin. Okay? So isa summary ay ko na po, basahin ko na lang ulit po. Galatians chapter 5 o Galatia chapter 5 verse 22 to 23 ang salita ng Diyos. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Okay? So praise be to God po. Okay? So ngayon po, sino pong may mga prayer request? Okay, kung may request po kayo, pwede nyo pong i-chat sa group chat o sabihin po, okay? So, end lang po ako doon sa pang Facebook Live, okay? So, lang po Okay, God bless po sa lahat. Okay, sa Facebook Live yun. Continue tayo. Sandali lang, end ko.